dear beloved, Boss Mike, Cervera. Why would you say that, for example, sir, totoo pong natatakot sila when you have the Vice President saying that she wants the trial to proceed and she wants a bloodbath? Ano yan lip service yan Nag-ano sila no? Kumbaga, they're saying one thing, but they're doing another. Kanino bang batayan sila bato na nag-circulate ng resolution? Di ba sa kanya yan? Pwede niya sabihan, oh, Mr. Bato, tigilan mo na nga yan. Baka sabihin, natatakot ako sa impeachment. Pero hindi. Si Sara, yung front lang niya yan na parang confident siya. But Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung tapang-tapangan lang. Eto, si Buday, tapang-tapangan lang. Pero ang totoo, mga kababayan, yung kaloob-looban, ayaw niya naman talagang matuloy yan. Alam niyo, siyang ayon ako kay Senator Trillanes sa sinasabi. Halatang-halatado Kasi mga kababayan, kung gusto mo ng bloodbath pala, bakit etong si Kalbo, inutusan mo pa? Di po ba mga kababayan? Yan po yun ngayon mga kababayan ko, hindi umubra. Kaya si Bato, sige po, Mr. President, kung ano po ang magiging desisyon kung kailan uumpisa ng impeachment, sige na lang. Tuloy. Imagine her shaking. Hindi nakakatulog yan. Kasi alam niyang, pag lumabas yun, again, every 6 months, nag-encash siya ng cheque. Cheque to, manager's check. When she was mayor. Tapos every 6 months, pati yung mga kapatid niya, si Digong, si Hanilet, lahat sila tumatanggap ng dividendo from a drug lord. Grabe mga kababayan, ang tanong, sa tagal na sinasabit binubuking, sinisiwalat ni Senator Trillanes to, bakit hindi nila kinasuhan? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi nila kinakasuhan si Trillanes? Takot sila. Oo, takot! Tuloy. Pag nakita yan ng taong bayan, nako, pati yung mga supporter nila sa Mindanao, sa military, sa police, they will realize now na tama pala kami all this Senator, time. if it's true, Kita nyo mga kababayan, doon ako interesado, sana mabuksan. Sana mabuksan. Paano pag pinigilan ni Buday? Eto naman. Kung sasabihin gamitin ng bank secrecy law, hindi pwedeng tignan. Kailangan maglabas ang husgado para ibigay, para mabuksan. Ganun kasi yan Hanggat wala ang order ng husgado, hindi mabubuksan. Ipipilit ni Buday, bank secrecy law. Dun kakapit yan. Parang yung pagkapit niya sa baba ni Amy. Ganun yan tuloy. what you're saying, Yeah. bakit ganun kalakas ang loob ng ama, ng Vice President o yung kanyang kapatid na sinasabi niyo mag-withdraw every 6 months? Sorry? Bakit ang lakas ng loob Nila. na gawin ito? Dahil Kung meron, totoo. yes, dahil meron silang impunity. Remember, nung mayor si Duterte sa Mindanao, sa Davao, 30 years yan, akala nila doon lang sila So hindi nila inisip na aabot sila sa national, na magiging vulnerable sila, subject sila sa scrutiny. In fact, si Digong hindi niya naisip na merong Will be ICC president. Di ba? So kaya Yan, hindi niya naisip. Ayun, hinuli siya. nung ginagawa niya yung mga criminal activities niya, akala niya wala na accountability. So ganun sila pinalaki. Kaya nga sabi, pag nakita mo, hindi naman ito parang ignorance na bakit ka mag-i-encash ng cheque, Pero ganun na nangyari. For at least 4 na payments, then saka sila nag-ship sa cash. Nako, yan na. Mga kababayan. Kasi nga naman,
hindi nila iniisip na magiging presidente si Digong at mabobodol ang taong bayan eh. O ngayon, mga kababayan, hindi nila alam na lahat pala yung mga nakaraan na ginawa nilang pagpasok ng mga pera sa mga bank accounts nila, abay pwede palang silipin. Ngayon yun yung pinapasilip, matagal na, ni Senator Trillanes. Yari na! Pagka nalaman po ng mga taga-suporta, ng mga Dutertean, sigurado magbabaliktaran. Diba? O, tuloy. So, after nung 2-year period, they realize may paper trail yun. And what is that 2-year Yan, period? may paper trail talaga yun. Matitrace yun kung kanino talaga yung mga pera na yun. What are those years? 2011 to 2013. Mm-mm. Balikan, So, incumbent mayor siya niyan, ha? Incumbent mayor, hindi niya dinideclare sa SALN, tapos, ang tanong, bakit ka tumatanggap sa isang drug lord? Diba? so basically you're saying that in these 2 years, Yeah. ito po yung nagkaroon ng withdrawal every 6 months, tama po ba? Or deposit every 6 Deposit months? every 6 months. Nako, deposit ng pera every 6 months. Grabe no, sarap ng buhay no. Biruin mo, hindi pa ubos ni Digong yung unang deposito na bigay ng drug lord. Ba, parating na naman mga kababayan. Meron na naman pera. Grabe. No, ang sarap ng buhay ni Digong. Eto, hindi mo pa nauubos yung pera. Parating na naman, no, ang dami. Grabe, mga buakaw talaga. Eloy, But you also mentioned that they withdrew. Encashment. Encashment. Nung una kasi yung dividendo, cheque, manager's check. So, ini-encash nila every 6 months. Pero eventually, dinideposit na lang diretso sa kanila. yun. Ala nila kasi, oy, nakakapagod. Ang laking pera, i-withdraw mo nang i-withdraw. Diyos ko, pagod na pagod ako, kakabuhat ng maraming pera. Deposito mo na yan, ako ng bala. Ako naman ang mayor dito sa Davao. Sagot ko yan, oo. Deposito mo sa bangko. Put. Yan, di ba? Tapos, sasabihin hindi ko, sino sisita dyan? Mayor ako dito sa Davao. Kaya walang sisita dyan. Ayun, nawili. Dinideposito, mga kababayan, sa bank accounts nila. Ayun. The fact, sir, that the resolution is making the rounds, Yeah. the draft resolution, and that accordingly there are other 2 draft resolutions possibly also going around, but that's not yet confirmed because yung draft resolution po na de facto dismissal ay inamin na po ni Senator Bato na galing sa kanya. Kung magkaroon po ng motion, anytime Kita nyo, umamin si Bato niyan eh. Na content na rin natin yan. Na yung bang resolution na gustong ipahinto, yung impeachment trial ni Buday, aba mga kababayan, nakakasa talaga eh. Hinihintay na lang nila kung ano sasabihin ng tao. Nung nabuking, ayun mga kababayan, tablado. time before June 14, bago po ang sine die na tinatawag nga po. This can be taken up. Kayo po is dating senador. Yeah. This can be voted upon. And with a simple majority, this resolution, kung ito po ang gagamitin nila, itong de facto dismissal, may win. Ano po mangyayari pagka yun po, nagkaroon po ng botohan at manalo po ito yung dapat na i-dismiss, yung trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, marami silang pwedeng gawin to stop the trial aside from that. Pwede silang mag-motion to adjourn. Pero mag-question ng lack of quorum. So, tatapusin lang. The same way na pinatay nila noong February. Kasi noong February, they could have done this. Pero hindi nila ginawa dahil may nag-motion for adjournment. Ay! So yun mga kababayan. Sana na-gets nyo si Senator Trillanes. Punta na tayo din mga kababayan. Dito sa susunod nating tatalakayin. No?
Next, mga kababayan ko. Ano ba to? Pasok. Ay formal lang nagbosyon ng Senate minority sa plenaryo para simulan na agad ang Yan. open rights ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan, ay nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi siya makikinig sa mga anyay gustong madaliin ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon po kay Escudero ay magpapatuloy raw sa kasalukuyang schedule na June 11 ang pagdinig sa presentation of charges laban sa bise. Hindi raw susunod ang Senado sa pagmamadali ng umano'y mga pabor sa impeachment. Pero Basta ituloy. Di ba mga kababayan? Basta ituloy. Kung gusto nyo, sa 29 na yan eh. Matuloy lang, mga kababayan. Yun lang ang kahabol natin dyan. Matuloy, ulitin ko. Marinig natin yung ebidensya at marinig natin yung depensa. Tuloy. hindi niya rin daw naman patatagalin ito at susunod lang umano sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Yun naman pala eh. Ang galing-galing mo talaga eh. Sige, tuloy. Pero hindi rin ako galit sa kanya. Ah. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Oo, pero totoo naman yun, no? Paring Cheese, totoo yun. Kilala nyo sila. Yung mga nagmamadali, oo. Pero kilala rin namin yung mga humahadlang ng impeachment trial niya. Tama po ba mga kababayan? Kung si Cheese kilala niya yung mga nagmamadali, yung mga humaharang para hindi matuloy, kilala rin namin. Diba? Tuloy. Ito mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Pero totoo yan mga kababayan ha. Yung mga kontra at pabor, mayroon ng posisyon. Pero sabi naman ni Trillanes, mababago yan. Hindi yan sa una ang bilangan. Sa dulo, pagkatapos mailahad ang ebidensya at depensya, doon magbobotohan. Doon ako. Oo, doon ako mga kababayan. Di ba? Doon ako. Yan pong narinig nyo ay pahayag ni Senate President Chis Escudero, pero yan po ay bago itong nakikita nyo na live na kuha mula dyan po sa Senado kung saan ngang formal na hiniling ng minority dyan na simulan na itong impeachment proceedings para kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi po kanina ni Senator Ontiveros ay hindi naman daw po tatagal ng isang oras kung masimulan yung opening rights. Pwede daw pong mag-oath na muna si Chis Escudero bilang presiding judge at silang mga senador ay mag-oath bilang senator judges. Ganon din yung formal na ipresenta nga itong Articles of At yun na nga nangyari sa madaling salita. Naumpisan at nanumpa na nga itong si Chis Escudero. Oo, yun na po yun. Ano? Next na lang natin. Ito, good news naman tayo. Pangulong Bongbong Marcos, grabe. Ano ito? Oo, mayroon na namang pasabog sa mga estudyante. Pasok! Ayan mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos, guwapong-guwapo, kamukha natin. Eto na. Pasok. Ano yan? Ano yan? Ano yung mga yan? Si Pangulong Bongbong Marcos, abay, mga kababayan, yung hindi nagawa ni Buday, siya na gumagawa. Yung bang mga kailangan ng mga estudyante, tablet, naku, mamahal pala niyan. Opo, mahigit 10,000 isa. Yung tablet, mga kababayan, pinamimigay niya. Yan Ayun mga kababayan Wait, marang eh. Grabe si Pangulo, hands-on talaga. Siyang ka nakakita ng presidenteng ganyan? Si Digong, mga kababayan, walang ganyan.
magpapalaw-silaw silang. Kunyari pupunta sa gera, tapos yung suot niya parang kasusuot lang. Kasi nga magpapapogit, magpapapicture lang. Pero si Pangulo hindi, pinaghahandaan. Yung mga hindi mo nagawa, Buday, si Pangulong Bongbong ang gumagawa niyan. Yung mga tinambak mo sa mga bodega, kita mo nabulok lang. Di ba? Oh, tuloy. Grabe oh, ayan oh. Oy, kasama si Benny. Benny, nandiyan ka. Ayos. Oo, dapat ganyan. Oo, tularan mo ang iyong ama. Pasok. Ano? Si Benny nga oh. Dapat yan ano. Ganyan talaga mga bata no. Buti pa to. Oo. Oh, buti pa yung anak ni Pangulong Bongbong ano. Ha? Eh yung isang anak nila. Yung isang anak ni Digong mga kababayan, 'di ba? Puro tato. Tapos mga kababayan, pinopost pa yung pagdodroga niya. Grabe! Tuloy. Grabe oh, mga kababayan oh. Brigada Eskwela. Oh. Yan, mga kababayan. Ha? Bang klase no? Oh, eto mga kababayan, eto pa mga proyekto. Oh, hindi lang yan. Pasok! Yan oh, mga kababayan ha, alam nyo ba to kung saan? Yan na, binuksan na ho, ang bagong Jones Bridge. Napakaganda. Oo. Oh, ngayon mga kababayan, ito may nagpapakalat na inang-ina. Oh, pasok. Oh, kita nyo, fake news yan ha, mga kababayan. Hindi po Pasig yan. Sa Binis yan. Itong mga walang magawa, mga kababayan ha, itong mga walang magawang mga content creator na to, dapat to sinasapak sa muka. Diba? Mga kababayan, kapag ka eto, oh, yung mga ganyang content creator, yung bang fake news, dapat sinasapak sa mukha to eh. Oh. Pero nyo sabihin, Ilog Pasig daw yan, pwedeng mangarap, pwede natin gawin. Bakit hindi, di ba? Pero yung mga ginagawa nyong ganyan, hindi nakakatulong yan. Oh, ano ba gusto nyong ibig sabihin dyan? Dapat pinapaliwanag nyo. Hindi yung salita lang kayo ng salita na, Ilog Pasig. Baka sabihin ng mga DDS, fake news kayo. Madamay kami. Di ba? Hindi fake news yan. Madadamay kami dyan. Ganon, di ba? Mga kababayan, oh, tuloy. It's more fun in the Philippines. Tara na! Pasyal sa Pasig! Kita nyo mga kababayan, no? Eh okay lang, no? Eto, Pasig ba to? Mukhang sa Thailand, mukhang sa Vietnam eh. Ubrem na une! Pusig! Kita nyo? Eh pwede naman natin gawin to eh, mga kababayan. Pwede naman natin gawin yung mga ganito, oh. Yung mga ganyan, oh. Yan. Yung mga ganyan, oh. Diba? Mapangit yan sa picture. Pwede natin gawin to eh. Sa totoo lang eh. Mr. President, bigyan mo akong budget. Gagawin ko sa Ilog Pasig yan. Diba? Gagawin ko talaga yan. Ang ganyan oh. Mura lang yan. Napakamura. Oo. Ha, konting-konting budget lang yan. Sa totoo lang, di ba? Kung ganyan lang, sa tuwing gabi, makikita nyo, kumukuti-kutita pang Ilog Pasig sa mga ilaw na iba't ibang kulay. Para bang mga, alitap-tap sa mga hindi na nakaranas at nakaabot, hindi pa nakakita ng alitap-tap. Nako, mga kababayan, nako, talaga naman, napakaganda. Kung nung araw kinakatakutan ng kabataan, ngayon hinahanap nila. Ito no? Mga kababayan, sino nakakita na ng alitap-tap? Yung bang marami? Nung araw kasi yan, sabi ng matatanda, kapag ka may alitap-tap, meron daw mga masamang element, espiritu. Meron daw multo, ganon, ano. Kaya kapag nakakita kami, nagmamadali kaming tumakbo. Mga kababayan, ngayon gustong-gusto kong makakita uli eh. Wala na akong makita ngayon eh.
Nung araw, paglabas mo ng bahay, tingin ka sa puno, ang dami niyan, mga kababayan, sa harapan ng bahay namin. Ang dami. Tinitignan kong ganon, tuwan-tuwa ako. Huwag ka lang lalapit, baka daw may multo. Oo. Diba? Ayun, mga kababayan, wala na eh. Wala na akong makita. Mga kababayan ko, maraming salamat sa pagsama nyo. Oo po, hanggang dito na lang. Nako, kita nyo naman kahit paus ako, nairaos natin, ano? Opo, alam nyo naman, hanggat nandiyan kayo, nandito ko. Pero ngayon, puputulin ko. Pagod na ako. Bukas, mga kababayan, maaga po ako sa meeting. Opo, ha? So, mga kababayan, sa inyo pong lahat, hindi ko na kayo maisa-isa. Gawa ng aking boses. Opo, alam nyo na yan. Opo, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, panonood, pagsama ngayong gabi. At kita-kita po tayo bukas kung mayroon pang oras. Pag nakasingit ako, Maring Linda, Aichang, Lynn Mariano, Eva Sales, Bert, opo, Lovely Dominguez, Leia Corpus, at Beb Kenshi, Sharon Lindsay, at saka Rain, tuloy-tuloy natin to. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.